Huwag kayong magalala. Kung sakali mang sumalakay ang mga aswang, ay hindi muna ako aalis sa bayang ito. Salamat, Ginoo. Para sa amin ay isa kang hulog ng langit. Dahil kaming mga taga-baryo ay matagal nang naghihirap dahil sa pamilya ng aswang na namumuno sa bayang ito. Wika noon ni Mang Ador. 1956, lihim na bayan sa Iloilo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Ang bayan ng Gabadon, ang sinasabi sa mga haka-haka o kwento, ay itinatag ng mga lalang o tao na pinalayas mismo ng mga dati nilang pinanggalingang bayan. For short, sila ang mga lalang na itinakwil mismo ng kanilang mga kababayan. Sa kadahilanang ang mga taong ito ay inakusahan ng pangungulam, pambabarang at pagpatay ng mga tao dahil sila daw ay mga pamilya ng aswang. Hanggang ngayon ay walang makakapagsabi ng lugar na ito sa eksaktong kinalalagyan nito sa Iloilo. Ngunit may nabubuhay pa rin na mga kwento dito sa mga kaganapan noon. Sa bayan na ito ng mga mangkukulam, mambabarang at mga aswang. Ibig sabihin ay purong makakaliwa ang lugar na ito. Ayon sa pagsasalaysay ni Elpidio, ang isang lalaking nagsasabing dati siyang tagabayan ng Gabadon, ay nasaksihan daw niya ang mga bagay-bagay na hindi kapanipaniwala noong mga panahong nakatira pa siya sa lugar ng Gabadon. Lalo na daw nung nakilala niya si Crispin na isang binata rin. Samantalang si Elpidio daw noon ay mas bata ng 7 taong gulang dito. At eto ang kwento niya. Ang bayan ng Gabadon sa kanyang paglalarawan ay napapalibutan ng kabundukan. Isang katangian na siyang naghihiwalay sa bayang ito sa kabihasnan o mga bayan pang iba. Magubat din ang lugar. Ngunit ang palatandaan daw dito ay ang isang ilog na sa tuwing nawawala ang liwanag ng buwan ay nagiging kulay dugo, ayon kay Elpidio. At ang isa pa dito ay ang isang matandang simbahan na iniwan na ng mga misyonero noong panahon ng Kastila. Napadpad naman dito si Elpidio dahil sa nung araw ay dinala siya ng kanyang tiyuhin sa bayan na to. Sa kadahilanang ulilang lubos na si Elpidio dahil sa namatay kasi ang mga magulang nito bago natapos noon ang ikalawang digmaang pandaigdig. At meron din naman silang kamag-anak sa bayan ng Gabadon. Ngunit sa di malamang dahilan, nawala na lang noon ang tiyuhin ni Elpidio at hindi na siya muling binalikan sa bayan na to. At dala ng kamusmusan ng kanyang isip, ay tinanggap na lamang niya na mula noon ay magiging taga-roon na siya sa Gabadon, kasama ang pinsan nito na babae na ang pangalan naman ay Irina, na dihamak naman na mas matanda sa kanya. Kumpleto pa naman ang pamilya ni Irina. Nandun pa ang kanyang ama't ina. At maswerte pa naman si Elpidio dahil mababait naman ng mga tao ang mga ito na siyang pinag-iwan sa kanya ng kanyang tiyuhing nawala. Lagi kang mag-iingat, Elpidio, dahil ang bayan na ito ay pinamumunuan ng mga kakaibang nilalang. Laging bilin noon ni Mang Ador kay Elpidio, natatay naman ni Irina. Dagdag pa nito na wag na lamang itong lumapit sa lumang simbahan. Sumusunod naman si Elpidio sa mga bilin ni Mang Ador. Hanggang sa isang araw, nung naglalakad noon si Elpidio, hapon na noon, galing itong palengke o sa merkado ng bayan. Dahil nagtitinda ito ng bawang na siya namang pananim nila Mang Ador o pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ni Mang Ador. Pauwi na nga noon si Elpidio galing sa pagtitinda nang napadaan ito sa lumang simbahan. Lagi naman niya itong nakikita sa pang-araw-araw nitong pamumuhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya maipaliwanag nung hapon na yon ay ganun na lamang kalakas ang kuryosidad na bumalot sa kanya, na parang gusto niyang usisahin kung ano ang nasa likod ng bitak-bitak na pader ng simbahan o ano ba talaga ang nasa loob nito, na kung bakit lagi siyang binibili ni Mang Ador na wag papasok doon. Pero sa mga ilang sandali
ay nakapag-isip-isip din si Elpidio na wag na niyang pasukin ito kasi wala naman siyang mapapala kahit makita niya ang loob ng simbahan na yun. Lumang-luma na nga eh. Pero nung aalis na siya, sa paghakbang lang niya ng mga ilang dipa na nakatitig pa rin sa matayog na bakod ng simbahang iyon, nabitak-bitak na. At dahil nga sa mga malalaking bitak-bitak na yon, sa malaking siwang nito, ay napansin niyang parang may gumagalaw sa loob ng bakuran ng simbahan. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Elpidio. At doon ay nagising ang kuryosidad niya sa simbahang iyon. Kaya naman lumapit ito sa malaking pader nung simbahan. Yung tipong masisilip mo ng maliwanag yung loob ng bakuran. Ganon. Sumilip nga ito doon. At sa pagsilip nga ni Elpidio, nakita niya ang dalawang lalaki na nakakapa ng itim na may hawak na isang babae. Ang kaso lang, nakabusalang bunganga nung babaeng ito na parabang nanlalaban ito sa mga lalaking nakahawak sa kanya. Mariin namang pinanood yun ni Elpidio mula sa malaking bitak ng pader. Hanggang sa mga ilang minuto lamang ay kinaladkad na ng mga lalaking nakaitim na damit yung babae papalapit sa gilid ng simbahan sa isang pintuan nito. Doon ay nawalan na ng koneksyon si Elpidio sa nakikita niyang nangyayari dahil naipasok na yung babae sa simbahan. Ngunit itong si Elpidio ay hindi pa nakontento sa nakita niya. Inikot niya noon ang malawak na nakapalibot na pader sa simbahang luma na parang naghahanap ito ng mapapasukan kasi laging sarado ang malaking trangka ng pader ng simbahang iyon. Hanggang sa makita niya ang isang parte ng lumang pader ng lumang simbahan na halos patumba na dahil sa marami nang bitak-bitak iyon at mahina na ang pundasyon. Nakapaislanting yun papaloob ng bakuran ng lumang simbahan. Nagdesisyon naman noon na akyatin ni Elpidio ito at sa ilang sandali ay nagawa niyang pasukin ito ng walang kahirap-hirap dahil para lamang siyang naglakad sa papaakyat na daan. At nung naabot na niya yung dulo ay tumalon na lang ito ng bahagya sa bakuran ng simbahan. Pansin niyang mukhang nasa likod siya nito. Maraming talahib dito at matataas na halaman. Pero nakakarinig na noon si Elpidio ng parang mga inkantasyon mula sa loob ng simbahan na ito. Ano kayang ginagawa nila? Bulong pa noon ni Elpidio sa sarili. Sabay takbo nito papalapit sa simbahan. Wala namang tao sa buong palibot ng daang kanyang tinatahak. Hanggang sa naabot na niya ang isang gilid ng simbahang ito na may napakalaking bintana at may salamin din yun. Kaso nga lang ay may mga basag na rin ito. At mula sa bintanang nilapitan niya, sumilip siya dito sa may maliit na basag ng salamin. At doon ay nakita niya ang mga taong nakadapa ang buong katawan sa mga sahig. Yung dukdok na dukdok talaga yung mukha sa sahig. Ganon. At nakadipa ang mga kamay ng mga yun. At sa harapan ng simbahan ay ang isang batong mesa o parang marmol. Sa pagkakakita ni Elpidio ay doon na siya nagimbal sapagkat yung babaeng nakabusal kanina na hinatak ng dalawang lalaki na nakaitim papaloob ng simbahan ay nakapahigang nakatali na sa mesang gawa sa bato o parang marmol nga. Nang patuloy pa rin ang inkantasyon ng mga taong nakakapa, yung mga nakadukdok sa sahig at pati yung mga taong nakatayo sa harap ng altar. Nang mas mariin na tinignan noon ni Elpidio ang malaking altar, ay halos maihina siya sa gimbal sa nakita niya. Hindi niya alam kung anong klaseng ribulto o lalang ang nasa altar na yun. Ngunit mukha yung taong lobo na may sungay. Pero may pakpak naman ito na parang sa paniki at nakaakma yun sa laki rin ng ribulto. Maitim na materyal ang pagkakalilok dito. Ngunit ang mga mata nito ay parang buhay na buhay. At ng mga ilang sandali pa, natigil naman na ang inkantasyon ng mga taong nakadapa sa loob. Pati yung iba pa
at katahimikan na ang bumalot sa paligid, sa loob at labas ng lumang simbahan. Pero napapitik na lang noon ang katawan si Elpidio sa gulat, sapagkat nakita niyang bigla na lamang sinaksak ng isang punyal ang babaeng nasa mesa nung isang lalaking nakatayo sa harap din ng mesa. Nakita pa noon ni Elpidio ang pangisay ng paa ng babae na uunat-unat na parang nangingisay ng manok. Nang napaatras na noon si Elpidio sa bintanang kinasisilipan niya, hindi niya namalayan na nasipa niya ang isang kakalat-kalat na lata sa likod nito. Tumunog iyon at nakita ni Elpidio mula sa bintana na biglang lumingon ang isang lalaking nakadapa malapit sa bintanang pinagsisilipan nito. Kaya naman, takbo. Tumakbo agad noon si Elpidio at habang tumatakbo siya ay nababalot na noon ng nerbiyos at takot ang buo niyang katawan. Namumulang pinagpapawisan na noon ang kanyang balat. Sumuot na lamang siya noon sa mga talahib o kahit saan na lang. Kasi nga, baka nakita siya nung lalaki at baka hinahabol na siya ng mga ito. Hingal nito ng pagtakbo sa matataas na damo at halaman. Ngunit hindi yun dahil sa pagod, kundi dahil sa takot at nervyos niya. Hanggang sa nakita na niya ang pader na tumumba. Tinakbo niya yun ng mabilis, pero biglang napaatras at napaupo si Elpidio. Dahil sa sumalpok na lamang siya sa isang katawan ng malaking tao. At nang tanguhin niya kung ano yung nabangga niya habang nakaupo ito sa lupa. Isang lalaki yun na nakaitim na nakatalukbong ang ulo. At sa isip noon ni Elpidio, alam niyang isa yun sa mga taong nakita niya kanina sa loob ng simbahan, sapagkat pare-parehas lang ng kasuotan ang mga yun. Papadilim na ng mga sandaling ito at nasukol pa nga si Elpidio. Pero biglang may nagsalita nun ng, "Hoy, pabayaan mo ang batang yan. Kung ayaw mong ibulong ko ang dibinong salita, napapatay sa'yo." Boses ng isang lalaking matikas. Gumalaw naman yung lalaking nakakapa at hinanap yung lalaking nagsasalita, habang si Elpidio ay nakaupo pa rin na parang tuod. Nang nakita na nung lalaking nakakapa ang lalaking nagsalita, nakita rin yun ni Elpidio at nandun lang yun sa pader na tumba na siyang inakyatan ni Elpidio kanina. "Sino ka? Bakit ka nandito?" tanong naman ng lalaking nakaitim. "Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta lubayan mo ang batang yan at wala na tayong pag-uusapan pa." Wika nung lalaki. "Hindi mo alam ang binabangga mo, lalaki. Umalis ka na lang." Sagot naman nung lalaking nakakapa. Pero pagkatapos magsalita nun, sa pitik lang ng segundo, bigla na lamang tunog nung lalaki na nakakapa at namimilipit naman na ito sa sakit sa buo niyang katawan. Kaya bigla na lang napahandusay yun sa lupa at nangingisay-ngisay ito na parang manok. Nang tinignan naman ni Elpidio yung lalaking nanita sa nakakapa, nakatitig lang naman yung lalaki na bumubulong-bulong ng mga salita hanggang sa lumabas ang dugo sa bunganga nung nakakapang lalaki, pati sa tenga at sa mata nito. Kaya naman tuluyan na yung namatay. Pagkatapos nun ay, "Bata, halika. Baka dumating pa yung iba." Wika nung lalaki ng maalumanay. Sa hindi malamang dahilan naman ni Elpidio, ay napakagaan ng loob niya sa lalaking ito. Para bang sa pakiramdam niya, ay ligtas na ligtas siya sa presensya pa lang nung lalaking iyon. Kaya kahit hindi pa niya yun kilala, sumama na nga siya dito. Kaya't nakatakas nga nun si Elpidio sa tiyak na kapahamakan nung araw na nakilala niya ang lalaking ito. At ang pangalan niya ayon kay Elpidio ay Crispin. Inihatid pa ni Crispin noon si Elpidio sa bahay nila kay Mang Ador. Pero lumipas ang mga panahon at taon
ay matagal na hindi muling nakita ni Elpidio ang misteryosong lalaking iyon, yung nagpakilalang Crispin nga sa kanya. Ngunit sa paglipas nga ng mga taon, ay tila naging normal na muli ang buhay ni Elpidio sa bayan ng Gabadon. At pagkatapos ng insidente sa simbahan, ay hindi rin niya alam kasi wala naman nang naghanap sa kanya na tao mula sa lumang simbahan. Pero lingid sa kaalaman ng nakararaming normal na tao sa bayan, sa ilalim ng katahimikan ng lugar na ito ay nagpapalakas lamang pala ng puwersa ang mga taong lihim na namumuno sa bayang ito. At yun ay ang pamilya ng mga aswang. At sinasadya ng mga ito na hindi mahalata ang kaguluhan dahil unti-unti ay nawawala ang mga kabataan at mga matatanda sa bayan ng walang bakas, na sila pala ay nakukuha ng ibang nilalang, sapagkat kung hindi pag-alis sa bayan ang rason ng mga taong nawawala doon, ay nangingibang bayan daw ang mga yon kasama ang kanilang mga anak, kaya sila nawawala sa bayan ng Gabadon. Bakit kayo nagkakaganito? Tanong ni Mang Ador habang inaayos ang tangkay ng mga bawang na kanilang inani. Laging sinasabi ng mga matatanda na may sumpa ang bayang ito, pero matahimik naman. Ang kaso lang ay parang may mali sa mga nangyayari. Dagdag ba ni Mang Ador na kausap kay Elpidio. At si Elpidio naman, na ngayon nasa edad na 16 na, ay nananatiling tahimik habang binabalot ng kaba ang kanyang dibdib. Dahil sa mga sinasabi ni Mang Ador sa kanya, ay naaalala niya tuloy ang nakita niya sa loob ng lumang simbahan. Parang nasa larawan na kasi ng kanyang isipan ang babaeng parang isinakripisyo ng mga nakakapa at ang misteryoso pang lalaki na si Crispin na nagligtas sa kanya. Lahat ng ito ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Elpidio, ayos ka lang. Mukhang malalim ang iniisip mo ha. Tanong ni Mang Ador. Wala po ito. Sagot na lang nito. Ganun ba? Sige, sabi mo eh. Nga pala, ipamili mo nga ako ng ganito bukas sa bayan pagkatapos mong magtinda. Bili ni Mang Ador sabay abot ng isang listahan. Ngunit bago pa man makasagot si Elpidio, biglang may malakas na sigaw mula sa labas ang kanilang narinig. Dapit hapon na noon, nagulat noon ang buong pamilya ni Mang Ador. Dali-dali pa silang pumunta sa kanilang pintuan kasama si Elpidio. Nang tumambad sa kanila ang mga taong nagtatakbuhan sa daan, may mga nadadapa-dapa pa sa pagtakbo na parang takot na takot sa mga humahabol sa kanila. Aswang! 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 Aswang ang mga yan! Sigaw pa ng isa doon, hanggang sa maya-maya pa, paglingon nila Elpidio sa likuran ng mga tumatakbong tao, nakita niya ang mga lalaking nakakapa ng itim na siyang humahabol sa mga tao sa baryo nila. Tiyo! Isara niyo ng pinto! Mga masasamang tao yan! Salita agad ni Elpidio. Oo. Yan at ang mga sinasabi nila mga kulto ng bayan. Uwi ka pa ni Mang Ador, sabay mabilis na sara ng kanilang pinto at ng mga bintana ng kanilang bahay. Ngunit bago maisara noon ni Elpidio ang isang bintana ng kanilang bahay, biglang napalingo ng dalawang nakakapa at nakatitigan pa niya ng saglitan ang mga ito bago tumakip ang bintana sa kanya. Nininervyos na noon si Elpidio dahil alam niyang nakita siya. Papadilim na rin ang paligid. At saglit lang na minuto, nang maya-maya, ay nakarinig na noon si Elpidio ng may hinang yabag sa bakuran nila. Tapos ay nakarinig pa sila ng boses. At ang sabi nun ay, "May tao dito. Naamoy ko ang dugo nilang buhay na buhay." Nang marinig yun ni Elpidio, ay mas lalo itong kinabahan. Sumilip siya noon sa isang maliit na siwang sa dingding ng bahay.
mula sa loob. At doon ay nakita niya ang mga paang naglalakad-lakad sa kanilang bakuran at sisipat-sipat sa paligid. Hanggang sa maya-maya pa, kumalabog na ang pinto ng bahay nila na parang tinangkang sirain ito. Hanggang sa ikatlong bagsak ng kalabog ay nabuksan na ang pinto. Halos manigas na noon ang katawan ni Elpidio sa takot dahil alam niyang nakapasok na ang mga lalaking nakakapa ng itim sa kanilang tahanan. At ilang saglit lamang ay nagsisigaw na ang pinsan nitong si Irina. Mga walang yan kayo! Bitawin niyo ang anak ko! Boses pa noon ni Mang Ador na parang nanggagaling sa may sala ng bahay, hanggang sa nakarinig na siya ng mga pagkalabog at mga hiyaw ng tiya niya at ng pinsan niya. Ngunit wala na siyang marinig noon na boses ng tiyo niya. Masaklap man tanggapin ni Elpidio, sa pagkakataong iyon ay ginumon siya ng karuwagan dahil sa takot nito. Kaya hindi pa siya lumabas ng silid nito habang nagkakagulo na sa sala ng bahay nila, hanggang sa napasilip na lang siya ulit sa labas sa may siwang. Nang marinig niyang humihiyaw na sa labas si Irina at tangay-tangay na ito ng mga nakakapang lalaki. Kaya naman muling bumalik sa alaala ni Elpidio ang nakita niyang pagpaslang ng mga lalaking yun sa lumang simbahan sa isang babae rin. At mula sa alaalang yun ay bigla na lamang nakahugot siya ng tapang sa dibdib nito. Dahil sa kung wala siyang gagawin sa mga oras na yun ay tiyak na mangyayari din sa ate Irina niya ang sinapit ng babaeng nasa simbahan. Lumabas siya noon sa kanyang silid at doon ay tumambad ang tiyo at tiya niya sa sala. Nawala ng malay. At sa galit nito, mabilis na pumunta ito sa kusina at mabilis na kinuha ang itak na nasa dingding nila. At dali-dali na itong lumabas at sigaw niya ng, Mga walang yan kayo! Bitawan niyo ang ate ko! Sigaw noon habang tumatakbo na nakaamba ang itak niya sa nakabitbit kay Irina. Ngunit pagsak sa lupa si Elpidio dahil sa bago pa man nakaabot ito sa may bitbit sa pinsan niya ay may sumuntok sa kanya. At dahil sa pagtaob nito sa lupa, Bitiwan niyo ate ko! Bitiwan niyo! wika niya ulit ng pagbangon. Ngunit inapakan ng isang lalaking nakakapa ang katawan nito. Kasunod ang pag-ambanon ng mahabang patalim upang saksakin na si Elpidio. Pido! Pido! Sigaw pa ng pinsan nito. Ate! Ate! Sigaw niya ng kadispiraduhan nang saksak ng nagliliwanag ng mahabang patalim sa katawan ng lalaki na may hawak kay Irina. At sa pagbunot noon ay natumba agad yun kasabay ng pagkabitaw niya kay Irina. Pagkatapos nun ay sabay na biglang naglaho si Irina at yung nagliliwanag na nilalang na siyang sumaksak sa lalaking nakakapa. At sa pitik lang ng segundo, baon ulit ng nagliliwanag na patalim sa likod ng isa pang nakakapa na nakaapak naman sa katawan ni Elpidio. Tumagos pa ngayon sa harapan ng lalaki yung nagliliwanag na patalim at tumumba ulit yun. At pagkatumba nito, bumaong ka na, Elpidio. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Elpidio. At sa pagtayo nga ni Elpidio, nasa tabi na niya ang ate Irina niya at yung isa naman ay si Crispin. Siya nga, dumating siya. At ibig lang sabihin nun ay siya yung nagliliwanag na lalang na sumaksak sa mga nakakapa. Natulala pa nun si Elpidio ng saglit. Pero, Elpidio, dito kayo sa likod ko ng ate mo. Wika nun ni Crispin na nakahawak lang ng isang mahabang patpat sa dalawang kamay nito. At nung nasa likod na nga sila ni Crispin, kailangan nang matigil ang mga kasalutang ginagawa niyo sa baryong ito. Ikaw pala, Crispin. Huwag kang makikialam dito dahil hindi mo alam ang kasasadlakan mong problema. Parang ganyan din lang ang sinabi sa akin nung unang nakainkwentro ko.
na kagaya nyo na aswang. Pero patay na siya ngayon. Tampalasan ka, Crispin! Wika nung isa sa mga nakakapang natitira at kilos nito ng pagsugod kay Crispin. Ngunit biglang nagliwanag ang katawan ni Crispin kasabay ng pagliliwanag din ng hawak nitong patpat at nagkorte ang liwanag nun na parang espada at mabilis na pagpukaw nito sa paggalaw. Nang pagpukaw niya sa harapan ng magpinsan sa ilang segundo lamang, ay sunod-sunod na natumba ang mga lalaking nakakapa dahil sa hiwa ng nagliliwanag na patpat ni Crispin. Nang matapos yun, ay sunod naman na ang pagkawala ng biglaan ng liwanag na bumabalot sa katawan at patpat ni Crispin. At wika pa niya ng, "Ayos lang kayo? Pasensya na. Ngayon lang ako dumating." Wika pa niya sa magpinsan na parang wala lang sa kanya ang ginawa niya sa mga taong nakakapa. Nakanganga na lang noon ang magpinsan sa nakita nilang nangyari. Linapitan pa noon ni Crispin na isa-isa ang katawan ng mga namatay na mga lalang at pinunit nito ang kaliwang bahagi ng kanilang damit sa likod na para bang may hinahanap ito na marka sa kanilang katawan. Ngunit maya-maya pa ay nasaksiyan na nila na unti-unti na lang ay nalusaw ang katawan ng mga nakakapang lalaki. Hanggang sa ang naiwan nilang na nakalagay sa lupa ay ang itim na kapa. Pagkatapos ng paglalaho ng katawan ng mga aswang, mahigpit na niyakap ni Elpidio ang kanyang pinsan ni si Irina. Nanginginig pa rin noon ang kanyang katawan sa takot at kaba, habang ang mga mata ni Crispina ay malamlam na nakatingin sa kawalan, na tila nag-iisip ng isang malalim na bagay. Maraming salamat, Kuya Crispin. Garalgal na boses ni Elpidio, na kahit papaano ay nabawasan ang takot dahil sa presensya ng misteryosong lalaki. Nang sa pintuan naman ng bahay ay, Anak! Anak! Buhay ka! Buhay kayo! Uwi ka no ni Mang Ador kasama ang asawa nito na nooy gising na rin. Buti na lamang ay hindi rin sila pinatay. Nagyakapan noon ang buong pamilya sa kanilang bakuran kasama si Elpidio. Dahil kanina lamang ay parang katapusan na ng mundo sa kanila dahil sa mga nangyari. At si Crispin naman noon ay tahimik lang na nagmamasid pa rin sa paligid. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay inaya na siya ng pamilya sa loob ng kanilang bahay. Nang malaman din nila Mang Ador na si Crispin ang nagligtas sa kanila. At nung nasa sala na sila na nakaupo, Crispin! Crispin palang pangalan mo, iho. At ano yung sinasabi ng dalawa na parang may kapangyarihan ka daw? Totoo ba yun? Iho? Usisa ni Mang Ador na may halong pagkamanghas sa mukha niya. Hindi naman ho sa ganon, Mang Ador. Ipagpalagay nyo na lang na isa lang ho akong ordinaryong antingero. Ganon ba? Abay buti na lang at may isang antingero pala na may busilak ang kalooban na kagaya mo. Ngunit sa tingin mo ba, ang mga lalang na yun ay babalik pa? Kasi sa sata ng buhay ko na naninirahan dito sa bayan ng Gabadon, ay balita kong malaki daw ang grupo ng kultong yan na mga sinasabi nilang aswang at silang namumuno nga sa bayang ito. Paliwanag pa ni Mang Ador. Wag ho kayong mag-alala. Kung sakali mang sumalakay ang mga aswang, ay hindi mo na ako aalis sa bayang to. Maiksing sagot naman ni Crispin. Nako, para sa amin ay isa kang hulog ng langit dahil lahat kaming mga taga dito sa bayan o baryo ay matagal nang naghihirap at nabubuhay sa takot dahil sa mga pamilya ng aswang na namumuno dito sa bayan na to. Dagdag pa nito. Oo nga ho.
Kaya ho ako nandito. Dahil sa misyon ko. Maiksing sagot ulit ni Crispin. Maganda kung ganon. Salita ulit ni Mang Ador habang si Elpidio at Irina ay nakatitig lang. Ngunit pansin noon ni Elpidio ang napakalagkit na tingin ni Irina kay Crispin na parang iba. Para bang nagkakagusto ito sa lalaki. Nang bahagyang siniko ni Elpidio si Irina. Ate, Uy. Manahimik ka nga. Pagsimangot na erap ni Irina kay Elpidio. Tapos ay, Elpidio, itanong mo nga kung may asawa na siya. Bulong noon ni Irina kay Elpidio. Ang layo-layo naman yan sa pinag-uusapan nila eh. Ba't ko tatanungin yan? Sagot naman ni Elpidio ng pabulong. Iho, naghapunan ka na ba? Panay ang kausap ko sa'yo. Nakalimutan ko na palang ayain ka na kumain. Salita pa ni Mang Ador. Hindi naman tumanggi noon si Crispin sa aya ng pamilya na kumain muna ito. Bilang pasasalamat na rin at kagalakan na rin siguro sa kabutihang loob ni Crispin na iligtas sila. At sa hapagkainan nga ay panay pa rin ang pahapyaw-hapyaw na pagtingin ni Irina sa mukha ni Crispin. Tumatawa naman ang loob noon ni Elpidio dahil lalaki naman siya. At alam naman niya kahit sa murang edad nito, nararamdaman niyang kakaiba ang ikinikilos ni Ate Irina niya kay Crispin. Yung parang gustong magpaligaw sa binatang antingero, yung ate niya. Hanggang sa natapos na lang silang kumain, ay ganun na ganun ang nangyari. Pinatuloy si Crispin noon sa bahay nila Mang Ador. Dahil gabi na rin nga, at puro tangulang naman noon ang sagot ni Crispin na parang palagi itong nag-iisip. Sa silid ni Elpidio tumuloy si Crispin. Nakatabi rin naman ang silid ni Irina. Dingding lang ang pagitan. Nang habang nakahiga na sila, ay nagtanong si Elpidio noon kay Crispin. Kuya, binata ka pa ba? Bakit? Ang tagal kitang hindi nakita. Mula nung huling nagkita tayo sa may pader ng simbahan. Pasakalya ni Elpidio na patanong. Ngunit lingid sa kaalaman ni Crispin na nabili na noon ni Irina si Elpidio. Natanungin ang unang bagay na nasambit nito. Yung kung binata pa nga si Crispin. Elpidio, wala akong asawa. At sa tanong mong bakit matagal tayong hindi nakita, ay dahil yon sa kumikilos lang ako na naaayon sa misyon ko sa ibabaw ng lupang ito. Malalim at kalmadong sagot ni Crispin. Ano naman ang misyon na sinasabi mo, kuya? Gusto mo ba talagang malaman, Elpidio? Oo, kuya. Wika noon ni Elpidio na napalingon pa noon sa una nito dahil sa interes niya sa sasabihin ni Crispin. At habang nakahiga lang naman na nakatingala sa bubungan si Crispin, ay nagsalita ito ng, alam mo Elpidio, ang langit at ang lupa ay may namamagitang di masukat na espasyo na hindi kayang unawain ng mga tao. At ganun din ang misyong nakaatang sa akin. Dahil kahit sabihin ko pa ito sa iyo, ay hindi mo ito lubusang maiintindihan. Pero sasabihin ko naman sa iyo ito sa pinakamadaling paraan na maiintindihan mo. Sige kuya. Tugon agad ni Elpidio. Ang bayan na ito ng Gabadon, Elpidio, ay wala sa mapa. Ano? Pagkabigla ni Elpidio. Oo, Elpidio. Tama ka sa narinig mo. Sapagkat sinakop na ito ng isang demonyo na siyang naghiwalay sa lugar na ito sa realidad ng mundong iyong ginagalawan. Walang nakakaalam ng lugar na ito sapagkat inangkin na ito ng demonyong yun bilang teritoryo niya dito sa ibabaw ng lupa. At ang misyon ko ay hanapin ang demonyong yun upang turugin ito. At yun din ang dahilan kung bakit ako matagal na nawala, Elpidio.
Dahil nung unang araw na nagkita tayo sa pader ng simbahan, ay nalaman nito ang aking pagdating at nakatakas ito sa lugar ng Gabadon. Kaya ko siya hinanap sa kung saan-saan. Ngunit dumating nga ang araw na nalaman kong bumalik na siya dito sa bayan ng Gabadon. Kaya nandito akong muli para tapusin ang aking misyon. Biglang napaseryoso naman noon si Elpidio at tanong niya ulit ng, ano bang itsura ng taong nilalang o demonyong hinahanap mo? Kuya, at paano ka makakasigurado na siya na nga ito? Kasi ang dami nila nung nakita ko sila sa simbahan eh. Tanong at paliwanag pa ni Elpidio. Wala. Wala siyang itsura o pisikal na anyo, Elpidio. Ha? Paano mo siya mahahanap kung ganon, kuya? Tanong ni Elpidio. Oo, Elpidio. Yun nga yung mahirap. Dahil mahirap siyang hanapin. Dahil para itong ligaw na espiritu na sumasalin o sumasanib lang sa mga lalang na naaangkop sa katauhan nito. At saka niya ginagamit ang katawan noon bilang container o tinatawag naming sisidlan ng kanyang kaluluwa. Kaya't pwede itong magpalipat-lipat ng katawan sa mga lalang na namumuno sa bayang ito. At mapapatay ko lang siya kung maaabutan kong maitarak ang aking espada habang nandoon pa siya sa kanyang sisidlang katawan na tao o isang aswang man. Ganun ba, kuya? Ang hirap naman pala nun. Paano mo malalaman na naandun na nga siya sa katawan ng isang tao o yung sisidlang katawan nito? Tanong ni Elpidio. Malalaman mo yun, Elpidio, sa tatak sa likod nito. Dahil oras na nakapasok ito sa katawan ng isang sisidlan niya, ay lalabas ang marka ng demonyo dito. Yun din ang dahilan kanina kung bakit pilit ko na tinitignan ang likuran ng mga lalang na yun. Ganun pala, kuya. Wika na lang ni Elpidio na parang natatakot at namamangha sa kaalaman na nalaman nito. Pero bakit ang lugar na to ang pinili niyang tirahan? Tanong ulit ni Elpidio ng makulit. Alam mo, Elpidio, hindi ang lalang na yun ang pumili sa lugar na to, kundi ang mga sakim at taliwas sa Diyos ang pumili sa kanya na pumarito. Anong ibig mong sabihin, kuya? Alam mo kasi, Elpidio, makinig ka. Matagal na panahon na nung tahimik pa ang bayan na to. Hanggang sa bigla na lang dumating ang mga makakaliwang grupo na nilalang na itinakwil mismo ng kanilang bayan dahil sa kanilang kasamaan. At ang grupo na ito ay binubuo ng mga mambabarang, mangkukulam at mga aswang. At dahil sa galit nila sa nangyaring pagpapalayas sa kanila sa mismong bayan na kanilang pinanggalingan, ay nangarap silang magtayo ng sarili nilang bayan upang sa ganoon ay hindi na sila kailanman mapapalayas kung sila ang magiging pinuno. Pero hindi nila magagawa yun kung hindi sila sasakop ng palihim sa isang bayang nakatayo na ng matagal. At ang napili nga nila ay ang bayan ng Gabadon. Marami na silang pinatay bago nila makamtan ang estado kung nasaan man sila ngayon. At upang makamtan iyon, ay kailangan nila ng tulong ng isang makapangyarihang nilalang na siya ring magpapanatili ng kanilang puwersa bilang mga kakaibang nilalang o mga aswang. Kaya't gumawa sila noon ng kombinasyon ng mga nalalaman nilang lihim na karunungan sa kaliwa. At yun ang ginamit nila para gumawa ng ritual o dasal upang tawagin ang isang demonyo mula sa impyerno upang sila'y pagharian. At siya ang tunay kong katunggali, hindi ang mga aswang o mga mangkukulam pa. Nanayuno ng mga buhok ni Elpidio sa kanyang braso dahil sa narinig niyang kasaysayan na rin ng Gabadon. Pero kahit naman ganoon ang naging usapan, ay nanatiling pribado o hindi kumpleto ang impormasyon sa katauhan ni Crispin.
At lingid pa sa kaalaman noon ni Elpidio, habang nag-uusap pala sila ni Crispin, ay nakikinig sa kabilang dingding itong si Irina sa pinag-uusapan nila. Dahil siguro sa interesado ito kay Crispin. Pero hindi man niya masabi dahil nakakahiya naman yon bilang isang tradisyonal na babae. Lumipas ang oras ng gabi at parang tulog na rin ang lahat nang biglang iminulat ni Crispin ang kanyang mata na para bang may nararamdaman ito sa paligid. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makabangon, ay isang nakakabinging katahimikan ang bumalot na sa paligid. At sinundan yun ng mabibigat na yabag mula sa hindi kalayuan. Elpidio, gumising ka. May paparating. Bulong ni Crispin na paggising kay Elpidio. Sabay bitaw niya ng malalim na buntong hininga at tumayo ito ng buong tikas. Sabay hawak niya ng patpat. At sabi pa niya kay Elpidio ng, puntahan mo ang ate mo, pati ang tiyo at tiya mo, at magtipon lang kayo sa iisang silid. Bilin ni Crispin ng seryoso. Wala namang tanong-tanong pa ay kumilos na rin si Elpidio para gawin ang bilin ni Crispin. Si Crispin naman noon ay nagtungo na sa pintuan sa harapan at mukhang lalabas na ito ng bakuran. At sa mga ilang sandali ay dumapo na ang mga paa ni Crispin sa lupa ng bakuran. At sa paglabas nito ay isinara niya muli ang pinto. Ngunit di niya alam, sa loob naman ng bahay ay sumisilip naman si Elpidio sa siwang na naman. At doon ay nakita ni Elpidio na pumagitna sa harapan ng bakuran si Crispin, hawak ang patpat nito. At sa pag-ihip ng maalinsangan na hangin sa labas, nakarinig noon si Elpidio ng parang padyak ng kabayo. Hanggang sa nasipat niya sa gilid ng kalsada ang isang kabayo na nag-aapoy ang mga paa sa paglalakad nito. At pati ang pagsinghanon ay naglalabas ng apoy. Nakita yun ni Elpidio. At merong nilalang na nakakapa rin ng kulay itim na nakasakay sa kabayo. At nagsalita yun ng Crispin! Ang sugo! Matagal na kitang hinahanap. Salita ng boses ng isang matanda na ang tinig niya'y nag-e-echo sa buong paligid. Hindi mo na kami matatakasan ngayon. At kung iniisip mong maililigtas mo ang bayang ito, nagkakamali ka. Huwag mo kong baliktarin, tanda. At huwag kang magpalusot, Agata, upang pagtakpan ang iyong karuwagan. Ako ang naghahanap sa iyo. At ako ang naghihintay ng pagkakataong ito. Kaya kung tunay mo nga akong hinahanap, bumaba ka dyan at harapin mo ako kahit nagamit mo pa ang huwad na katawan ng mambabarang na yan. Huwag kang mag-aapura sa kamatayan mo, Crispin. Sa uling sambit na yun ng matandang boses na tinawag ni Crispin na Agata, bigla na lang naglaho ito sa ibabaw ng kabayo at sa isang kisap mata, lumitaw na siya sa loob ng bakuran. Pagkatapos noon ay ang paglitaw pa ng mga nakakapang itim sa halili nito. At sa pagkakataong ito ay nagtanggal na ang mga yun ng kanilang mga talukbong. At doon na nakita ni Elpidio ang tunay na katauhan ng mga nakakapang itim. May mga buhok ang muka ng mga yun. Tapos ay halata mong pausli na ang kanilang malaking pangil sa kanilang bibig. At patulis din ang kanilang mga tenga. Yun ang itsura ng mga yun pag nagpalit anyo ang mga ito. Yun ang nasa isip ni Elpidio. Samantalang si Crispin naman ay tahimik na ng mga oras na yun at hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan nito. Pero mahigpit nitong hawak ang kanyang patpat. Ano, Crispin?
Yang patpat na lang ba na yan ang hahawakan mo? Hanggang sa ikaw ay mamatay ngayong gabi. Wika ni Agatha. Ngunit wala nang imik-imik pa. Biglang nagliwanag noon ang katawan ni Crispina, kasabay nung pagliliwanag din ng patpat nito. At sa pagkorte noon ng espada, biglang nawala sa kinatatayuan niya si Crispina. Kumilos naman noon ang mga nakakapa ng napakabilis at nanatiling nakatayo si Agatha at sa unang salpok ni Crispin sa isang aswang. Lipad ng ulo noon dahil sa talim ng patpat ni Crispina na dumaan sa liig nito. Baon ulit ng patpat ni Crispina sa isang katawan nung nakakapa nang biglang napailag naman si Crispina dahil sa paghampas ng isang nag-aapoy na latigo na kulay pula at ang may hawak noon ay walang iba kundi si Agatha. Kumilos na rin iyon ng pag-atake kay Crispin ng ilang saglit at nailagan nga ni Crispin ng mabilis ito. Sabay ng pag-atake naman ng isa pang nakakapa kay Crispin sa mabilis na paglapit sa kanya ng tauhan ni Agatha upang siya ay hawakan. Hati ang katawan noon sa talim ng patpat ni Crispina mula ulo hanggang sa kasarian nito. Samantalang sa pag-ikot naman ng latigo ni Agatha ng mabilis ay buwelo naman ng pagtaga ng patpat ni Crispina na salubong sa hampas ng latigong apoy at sa isang matalim na hampas nito salpukan ng kanilang mga sandata. Nanalsik noon ang mga bagang pinong-pino sa paligid dahil sa pagtatama ng latigo ni Agatha at patpat na espada ni Crispina. Ngunit biglang kumilos agad noon si Crispina habang bumibuelo pa lang ang latigo ni Agatha sa paghampas ulit nito. Masyado yung mabagal. Kaya nung makalapit si Crispina, baon niya ng patpat sa katawan sana ni Agatha. Ngunit may lumitaw na isang uripon nito sa harapan niya na siyang sumalo ng pagsaksak ng nagliliwanag na espada ni Crispina. Pero kahit iba naman ang nasaksak noon ni Crispina, nasa likod naman nung dalang na yon si Agatha. Kaya naman ibinaon pa niya ng mariin ang kanyang espada hanggang sa umabot din ang tulis noon sa katawan nitong si Agatha. Dahil sa pagtagos noon sa katawan nung isa, nakaatras pa ng bagya si Agatha sa pagkakatuhog din niya sana. Ngunit umabot pa rin ang tulis nung espadang patpat sa katawan nito. Dahil dito ay lalong umatras si Agatha at pagpukaw nito ng mabilis at bigla na lang nakasakay na ito sa kanyang kabayo. May tama si Agatha. Kaya naman pinatakbo na nito agad ang kanyang kabayo upang makatakas. Ngunit pagkatapos mapas lang ni Crispin ang huling aswang sa bakuran, itinaas nito ang kanyang patpat at sabi niya ng, "Ama!" Biglang kumidlat noon kasabay ng paglitaw ng puting kabayo na tumatakbo. At dito ay wala nang sabi-sabi pa. Pagdaan ng kabayong puti sa kalsada sa tapat ng bakuran nila Elpidio, ay talon naman ni Crispin sa likuran noon ng pagsakay. Hinabol ni Crispin si Agatha na nooy nasugatan na niya bago pa makalipat sa ibang katawan ito. At alam ni Crispin na hindi yun makakawala sa katawan na yun hanggat hindi ito makakaabot sa pinanggalingan ng ritual kung saan siya tinawag. Kaya hindi niya pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito upang patayin si Agatha. Dahil dito ay sa habulan ng dalawang kabayo sa daan na isang itim na may nag-aapoy na mga paa at mapupulang mga mata at isang kabayong puti na nag-iiwan naman ng liwanag sa bawat madaraanan nito ang naghabulan sa buong palibot ng buong bayan ng Gabadona. Ang dalawang magkaibang liwanag noon na nanggagaling sa dalawang kabayo ay pinukaw ang atensyon ng bayan. Nagbukas ang bintana ang mga tao sa iba't ibang baryo na kanilang nadaraanan dahil sa pagsipat nila sa paghahabulan ng dalawa. Kasi para bang isang malaking dilubyo ang nagaganap sa buong bayan na noon. Samantalang wala namang pakialam noon si Agatha at Crispina sa mga taong sumisipat sa kanila dahil sa kanilang parang pagpaparada na ng kanilang labanan.
bato ni Crispin ng mga buhay na salita mula sa kanyang palad. Pagkatapos nitong bulungan ng mga dibinong salita, para nung kakaibang enerhiya na sumasabog ito sa ere habang naiilagan naman yun ni Agatha. At sa pag-iwan naman ng mga usal na salita ni Agatha, habang pinapatakbo nito ang kanyang kabayo, ay lumilitaw na lang bigla ang mga kumpulan ng paniki. O di kaya naman ay mga uwak na sumasalubong naman kay Crispin upang lituhin o takpan ang kanyang paningin sa dinaraanan nito lulan ng kabayo niya. Ngunit hindi naman natitinag nun si Crispin sapagkat hinahawarin lang ng liwanag ng kabayo ang mga panlilito ng kalaban hanggang sa umabot na sila noon sa daan sa tabing ilog. At pag diniretso mo yun ay matutumbok mo na rin ang mismong lumang simbahan. At sa pagdaan nila dito ay napansin na rin noon ni Crispina ang pagpula ng tubig sa ilog na parang kulay dugo. Masama ito, wika pa noon ni Crispina, dahil sa pagpapatakbo noon ni Crispin ng kabayo sa pasalungat na anod ng kulay dugong ilog ay parang itinutulak siya ng anod noon upang mapalayo sa kanya si Agatha na hinahabol nga niya kahit nasa daan lang siya. At ganun nga ang nangyari sa ilang segundo na pagtakbo lang ng mga parang espiritual na kabayo ay nahuhuli na nun si Crispina. Napapalayo na siya nun kay Agatha. Ngunit sa kadeterminaduhan ni Crispina na tapusin ang kanyang misyon, nag-usal ito ng mga salita. Pagkatapos ay sa uli, sinambit niya ang "Sa iyo, Ama, ang katarungan." Wika niya, at doon ay mas lalong bumilis ang takbo ng kabayo nito. Kaya naman bago pa man mawala sa paningin niya si Agatha ay nakita niya itong tumigil sa tapat ng lumang simbahan. At doon ay bigla na rin lang napukaw ang kabayo at naging isang napakaitim na usok nito na siya ring lumipad patungo sa simbahan. Pero sa pagdating naman ni Crispina ay pinatalon niya ang kanyang kabayo upang laktawin ang mataas na bakod ng lumang simbahan. At pagdapo niya sa loob ng bakuran ng simbahan, tahimik, ngunit parang may liwanag naman noon sa loob ng simbahan na parang nanggagaling sa apoy. Pero wala nang sabi-sabi pa. Pagbaba ni Crispin sa kabayo ay pumasok na ito mismo sa intradang pintuan ng simbahan. At pagpasok niya dito, nakita niya doon sa harapan ang patay ng katawan ng mambabarang, yung naging sisidlan ng kaluluwa ni Agatha. Ibig lang sabihin noon ay nakalipat na ito sa isang lalang o sa isang mas malakas pa na nilalang upang idepensa ang kanyang sarili. Nang maya-maya pa ay lumabas naman ang maraming nakakapang aswang sa buong pasilyo ng simbahan. Naaninag yun ni Crispina ang unti-unting paglitaw ng mga yon, dahil sa mga nag-aapoy na malalaking banga sa bawat sulok ng simbahang luma na siyang nagsisilbing sulo nito. Hindi naman nun nagpatumpik-tumpik pa si Crispina at tinawag ang 10 ngalan ng Diyos sa kanyang isipan. At dunay biglang naging purong enerhiya ang katawan ng kabayong puti sa labas at pumasok ang enerhiyang yon sa simbahan at dumiretso yon kay Crispina. At dito ay lumabas na ang makalangit na baluti ni Crispina. Habang humahakbang noon si Crispin patungo sa gitna ng pasilyo ng lumang simbahan upang kalabanin nga ang mga aswang. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo habang ang liwanag na nakapalibot sa kanya ay humuhubog ng makalangit na baluti. Ang kanyang kasuotan na naging tela na humulma mula sa purong liwanag at bakal ng kalangitan. Ang mga baluti ay nagkikintaban at napakakinis. May mga ukit ito ng sinuunang simbolo ng liwanag at proteksyon. Ang dibdib niya ay natakpan ng isang plaka na may sigil ng pakpak.
isang paalaala ng kanyang kaugnayan sa langit bilang tagapagtanggol. Ang balikat niya ay natakpan ng espaldar na tila mga pakpak ng agila na kumikislap sa bawat galaw nito, at ang kanyang braso at binti ay napapalibutan ng pulseras at pananggalang na may ukit ng mga bituin, at ang hawak nitong patpat ay naging tunay ng espada ng katarungan. Nang sa pag-abot ni Crispin sa kumpulan nga ng mga aswang, ay sinabi lang nito ang katagang, "Ang awa ng Ama ay sumainyo." Wika niya ng maalumanay, kasabay ng banayad lang nito na pagkilos, yung parang slow mo lang mga kabagis. Ngunit sa kada wasiwas niya ng kanyang espada, ay napupugutan ng ulo ang mga aswang, at ilang sandali lamang ay namatay na ang lahat ng mga ito. Pero pagkatapos noon ay ang pag-angil naman ng isang malahalimaw na nilalang na bumaba mula sa altar ng lumang simbahan na ito. Ginawa mo pa talagang kasangkapan ng lugar na ito upang itago ang pinakamalakas na sisidlan na katawan. Salita ni Crispina habang kaharap na nito ang halos 3 metro na tangkad ng nilalang na may malalobong pagmumuka, na may isang paris din ng sungay at isang paris din ng pakpak. At eto nga ang huling container o sisidlan ni Agatha. Nang bigla nang kumilos ang malahalimaw na nilalang, agad naman na banayad lang na nailagan yun ni Crispin ang malakas na pagkalmot ng napakalalaking kukunon. Angil pa nito, "Dapat ka nang bumalik sa iyong kulungang impyerno, Agatha. Hindi ka nararapat sa mundong ito." Mga salita pa noon ni Crispin habang iniilagan nito ang mga atake ng halimaw na parang wala lang. At makikita mong sa pagkakataong ito ng labanan ay malayong malayo na ang kapangyarihan ng dalawa ang agwat, sapagkat na kay Crispin na ang basbas ng Ama sa langit. Kaya sa mga huling sambit nito ng salita, sinabi niya ang mga katagang, "Celestia, siyam na hiwa ng katarungan." Tinaga ni Crispin ng 9 na hiwa ang katawan o sisidlang katawan ni Agatha, at pagkatapos nun ay ang paghiyaw na ng halimaw, at nagkabitak-bitak ang katawan nito, at sa pagitan ng mga bitak ngayon ay ang liwanag ng baga, hanggang sa tuluyan ng nadurog ito sa pinong-pinong mga baga. Sumaiyo ang awa ng Diyos, huling sambit ni Crispin, at alis na nito sa lumang simbahan ng bayan ng Gabadon. At nang matapos ng masidhing labanan sa simbahan at naisakatuparan na nga ang misyon niya, ay nagpaalam na si Crispin sa buong pamilya na tinuluyan niya. Kaya nga't sa mga sandaling ito, sa tuktok ng tahimik na burol kung saan tanaw mo ang buong bayan ng Gabadon, nakatayo sina Elpidio at Irina sa likuran ni Crispin. Ang langit ay nagsisimula ng mabalot ng kulay kahel na dapit hapon, habang ang malamig na hangin ay banayad na sumisipol sa paligid. Hindi ka namin makakalimutan," ani Irina na ang boses niya'y nanginginig. "Ang tapang mo, ang sakripisyo mo, lahat ng iyon ay palaging bahagi na ng lugar na ito, at maiiwan na lang sa puso ko ang alaala mo." Dagdag pa niya na para bang may kahalong pagtatapat ng kanyang damdamin para sa binatang antingero. Ngunit sa pagharap naman ni Crispin kay Irina, ay sinambit niya ang mga katagang ito. "Irina, normal lang ang nararamdaman mong umibig bilang isang mortal, pero pasensya ka na.
at hindi ko magagawang suklihan ang pag-ibig mo na ibinibigay mo sa akin dahil isinugo lamang ako para sa isang misyon. Napayuko na lang noon si Irina sa mga sinabi sa kanya ni Crispin. Ngunit hinawakan ni Crispin ang baba ni Irina at itinango ito. Tignan mo ko. Tignan mo ko sa mata, Irina. Huwag kang mag-alala. Balang araw ay maibabaling mo rin sa iba ang nararamdaman mong yan. At magkakaroon ka rin ng masayang pamilya. Dahil yun ang kagustuhan ng amang nasa langit. Napatango naman noon si Irina at napangiti na lang ng bahagya sa pagtingin nito sa mga mata ni Crispin. Pagkatapos noon ay sinulyapan naman ni Crispin si Elpidio at tumango naman si Elpidio. Dahil sa kanilang mga mata noon ay nangungusap na lang sila ng pagpapaalam sa isa't isa. Bagaman baka sa kanyang muka ang bigat ng pamamaalam ay Salamat sa lahat, Kuya Crispin. Sa lahat ng ginawa mo para sa bayang ito, sabi ni Elpidio. At gaya naman ng dati ay naging tahimik lang naman nang umiti si Crispin. Sabay talikod na nito sa dalawa at lakad niya ng papaakyat sa mas mataas na bahagi ng burol. At nung maabot na niya ito, muli siya noong humarap sa dalawa at sinabing, Magpatuloy kayo sa inyong buhay sapagkat ang laban ko ay tapos na sa lupang ito at sa inyo ay magpapatuloy pa rin habang buhay kayo. Wika nito ng malalim kasabay ng pagbugso ng hangin ay ang pagliliwanag na noon ng kanyang katawan kasama ang kanyang patpat na naging espada na. At sa mga ilang sandali ay napanganalang noon ang dalawa dahil sa pagbuka ng malalaking pakpak sa likuran ni Crispin na nagliliwanag din. At sa pagpagaspas lang nito ng isang beses ay para na yung palasong nagliliwanag na direktang lumipad ng napakabilis sa kalangitan, parang yung singbilis ng shooting star. Ganoon mga kabagis. At kasunod ng pagkawala nito ay ang siya na ring pagbabalik ng normal ng dilim ng kalangitan. At tanging ningning na lamang noon ng mga bituin sa langit ang nakita ng magpinsan. Ilang taon pa noon na nanirahan si Crispin sa bayan ng Gabadon. Hanggang sa isang araw ay may dumating na isang panauhin na di niya inaasahan. At yun ay ang tiyo niya na naghatid sa kanya noon sa bayan. Kaya nga't dito na rin nalaman ni Elpidio mula sa kanyang tiyo. Sa matagal na panahon ay hinanap daw nito ang lugar na ito para balikan si Elpidio. Ngunit parang isang panaginip na lang na lugar ang Gabadon noon dahil nga sa hindi na niya mahanap ito mula nung umalis siya dito. Kaya pala hindi na siya muling nabalikan noon ng isa niyang tiyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay mukhang konektado na sa realidad na mundo ang Gabadon. Kaya siguro nahanap na rin ito ng tiyo niya. At mula nga noon ay kinuha na siyang muli ng kanyang tiyo sa kandili niya. At ang lugar ng Gabadon na nakilala ni Elpidio ay napalitan na ng pangalan mula noon para itago ang lihim ng bayang ito. Pero hindi naman naibaon sa limot ang mga alaala ni Elpidio, lalo na nung nakilala niya dito ang antingerong sugo ng langit. Boom! Alright mga kabagis ko, ang tindi nun! Ang tagal na natin hindi nakapag-spill at nag-shoutout. Bale, nag-spill lang ako ngayon para sabihin sa inyo na bigyan nyo lang ako ng mga 3 to 2 days. Siguro, i-upload na natin ang kasunod ng 6 na maestro. Pasyensya na mga kabagis ko, ang tagal. So doon na rin lang tayo siguro mag-shoutout. So, iiwan ko muna ang antingerong sugo ng langit. Salamat sa suportang tunay.